Ligoy pa, panoorin natin itong video sa interview ni Pinky Web dito kay Toby Tiangco patungkol po dito kay Zaldico, na nabanggit nila dito na wala nang planong bumalik itong si Zaldico. Kasi po ang mga air assets nitong si Zaldico ay umalis na ng bansa, at ang nakakadismaya pa dito, ang pamahalaan ay walang ginawa dito, di ba? Heto. Let's go directly dito sa interview ni Toby Tiangco at sabay-sabay nating i-react itong patungkol kay Zaldico. Okay? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nitong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, let's play the video. City Representative Toby Tiangco, I want to go back to my previous question, na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Yes. Were you satisfied with that? Okay, Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Zaldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon, no? Yung kay Zaldico, sa tingin ko talagang dapat marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Zaldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Zaldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Zaldico by December, talagang maniniwala na yung tao doon. Di ba tama tayo sa ating analysis, no? Na nagdududa ang taong bayan na hindi ito pinoprotektahan at hindi gusto na pauwiin ito ng administrasyon. Kasi kapag uuwi ito, baka mandamay pa ito. What do I mean by mandamay? Di ba? Baka mabanggit pa ang Pangulo. Baka mabanggit si Martin Romualdez. Nakasabwat ang Pangulo at hindi, ano lang natin to, wild guess lang natin to na posible yang mangyari. Kasi kapag maimbestiga na dito si Zaldico, syempre sa kanyang sarili, sasabihin rin niya na ano tawag dyan, ayoko namang magiging the most guilty. Di, ang gagawin ni Zaldico ngayon is meron din siyang idadamay. At ang malaking posibilidad na idamay niya dito ay ang presidente ng Pilipinas at si Martin Romualdez. So, nagdududa ang taong bayan na pinoprotektahan itong si Zaldico na wag ka na lang umuwi dito sa Pilipinas. Okay? Para safe tayong lahat. Magtago ka na lang dyan hanggang humupa itong galit ng taong bayan. Kasi, kapag uuwi si Zaldico, baka yan na ang pinaka mangyari na hindi dapat mangyari. Baka si Marcos mapatalsik. Siguro naman na meron ganyang mga posibleng analysis na mandamay itong si Zaldico. Sa bagay na yun, di ba? That's why I've been pushing DFA. Di ba? Sir, and what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Zaldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Zaldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Zaldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Nako po! Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin, di ba? Alright, so hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan. Di ba makikita mo naman pag porsigido ang gobyerno, di ba? Makikita mo kasi ako sa nafi-feel ko, walang effort ang government ni Marcos na pauwiin si Zaldico. So, yan ang nafi-feel ko. Yan ang na-observe ko sa administrasyong Marcos. Wala silang effort. Kahit nga si Remulla, walang effort eh. Pero kung si Teves pa ito, wala pang 24 hours. Yung si Alice Guo, di ba? Remember Alice Guo? Pinuntahan pa talaga si Alice Guo doon. Hinanap si Alice Guo, pero ito, walang effort ang government. Bakit ba? May tinatago ba ang gobyerno? Takot ba ang gobyerno na merong isisiwalat si Zaldico? Di ba? Porsigido. Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, porsigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man. Correct. Di ba? Pero dito, meron ba sa gobyerno porsigidong? So you feel they're passive? Tama. Yes. They're passive. Yes. The Marcos administration is passive. No, especially the DFA, di ba? Yung DFA kasi... tama yung word mo, Pinky Web. Ang gobyerno ay passive. Hinahayaan lang nila na dumaloy ang investigasyon. Pero nung panahon ni Teves, panahon ni Alice Guo,
panahon ni Kibuloy, wala. Sobrang bilis, wala pang 24 hours. Ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may Cancel. paraan, kung gusto, may paraan. Kung Kung ayaw, ayaw, may may dahilan. dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Di ba baligtad di ba? Ang binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Di ba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So, I wanted to bring that in because from my understanding, ang sinasabi nga ng DFA is that the agency, kasi you wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldico, right? Because we can only assume where he is. There is Yes. talk, either he's in Spain, Portugal, etc. We're still, that's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently, Yes. if it was tampered with Yes. or issued erroneously, Yes. or ordered by the court. Hindi, meron dyan, Section 4, From the RA 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Oo. Di ba, sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts, though, if you're saying that the DFA is passive about this? Parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want... No, I don't think so. I think it's the job of the DFA na gawin yan. Hindi naman kasi sinasabi pa ng DFA na ayaw na. Parang dinidelay lang. Kung baga sa ano yung tinatawag natin, dinidribble, di ba? Dinidribble, Okay, oo. baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa I see. na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan... I mean, anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi kinancel, binigyan nyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang And bansa. is that a possibility in Portugal? Yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition eh. Ngayon, bakit ko ito sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But Congressman, don't you think there is a chance that he's doing that already? There is nga eh, di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba? Okay, ano nagpapaisip sa atin nun? Di ba, number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, Nag-resign siya. instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice, para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So, Right. ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos, nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So, yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan mga klaseng tao, may balak bumalik dito at managot. Bakit mo ilalabas ang iyong air assets kung may balak ka pa naman umuwi dito? So, doon pa lang makikita mo na yung pattern At eh. nalabas ang air Grabe. assets, even if hindi maaaring may benta. Kasi, di ba, sinabi ni Sec Vince Dizon that they tried to, there's Oh, kasi kailangan na ano yun eh. Di- Dalawa kailangan doon eh. Certificate of deregistration tsaka export certificate of airworthiness. So hanggat hindi binibigay ng cannot kaap sell yun, those. hindi niya mabebenta yun. Pero magagamit niya. Di ba? Tama si Toby Chanko eh. Ano bang ibig sabihin ng dinala niya ang kanyang air assets palabas sa bansa? Di ba? Umiiwas. Sabi pa nga niya, kung pwede pa lang ang bahay ni Zaldico, dalhin niya sa labas, dinala na niya. Pero hindi yan po pwede. Di ba? Pero yung air assets, possible. Siyempre, kamahalan rin yung air assets na yun. Di ba? So, di ba, sabi ko sa inyo, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas, wala talagang mananagot dito sa korupsyon na ito. Lagi ko yung sinasabi, ayaw niyong maniwala. Araw-araw kong sinasabi yan dito sa vlog ko. Kung si Bongbong Marcos pa ang presidente ng Pilipinas, wala talagang maparusahan dyan sa korupsyon ng flood control. Sa lumalaganap na korupsyon dito sa Pilipinas, kontrolado yan ni Bongbong Marcos, sa tingin ko. That's my own opinion. Huwag niyong sabihin na hindi ako nagsabi sa inyo. Inanalyze ko na yan. Ngayon, tukma yung sinabi ngayon ni Toby Chanko. Diba? Na, is there na malaking tao na nagpo-protect dito kay Zaldico? Na, huwag ka nang umuwi kasi madadamay kami. Kapag umuwi ka, finish na ang lahat. At least ikaw dyan, di ka managot, kami rin, safety rin kami. Wala na, ikaw na yung tinuturo lahat ng tao dito, huwag ka nang umuwi. O yan, baka ganun yung sinabi ha. Magagamit niya eh.
Hindi ko lang alam kung sa helicopter pwede ba magpeke ng papeles, di ba? Hindi ko alam. Mukhang mas mahirap yata yun sa helicopter kaysa sa kotse. Kong Toby, do you think that, well, number one, do you think he even plans to come back? Hindi. Okay, sigurado, Hindi. sigurado na kayo doon. Hindi doon sa pattern, di ba? Yeah. Di ba normally dapat kung pinadalan siya ng summon ng ICI at hindi siya pwedeng bumalik, di ba dapat susulat ka? If he is in a country Grabe. that we do not have an extradition treaty with, does that mean that he will never return even if there's a court order because we do not have an extradition treaty with that Hindi person? hindi na yan uuwi kasi kapag uuwi siya, mabubulyaso ang kasalanan niya. Kinikwenta na yan niya, uuwi ako, makulong ako. Sino pa bang gustong umuwi diyan? Parang ang ginagawa ni Zaldico ngayon, catch me if you can. Kapag mahuli ako, di makulong ako. Ganun na lang. Di ba? Kasi kung uuwi siya, kulong siya kagad. Kapag hindi siya uuwi, catch me if you can muna. Kapag mahuli nyo ako, sa kanya ako makukulong. Parang ganun. I would think it would be that way. Di ba? Di ba? Tsaka, hindi ba nakakapagtaka? Ikaw yung inaakusahan, wala ka man planong depensahan yung sarili mo? Correct. Hindi ka man naglalabas ng video statement? Correct. O kahit ano? In the beginning, of course, there were statements So, basically. tumpak talaga tayo, di ba? Sinabi ko yan sa inyo. Ikaw, pinagbibintangan ka sa the biggest corruption dito sa Pilipinas. Inakusahan ka. Kung sa tingin mo malinis ka, hindi ka magre-react. Wala kang ginawa, hindi ka nagnakaw, hindi ka magre-react. Talagang ipaglaban mo. Kahit man lang official statement, di ba? Magsasalita ka talaga. Pero ang ginawa ni Zaldico, tiklop lang ng bibig niya. Parang tinatanggap na niya na alam ng buong sambayan ng Pilipino na corrupt siya. Na nagnakaw siya. He's saying that he would come back and that he will answer all allegations hurled against him. Yes. But of course, that never happened. Yep. What do you think should be done next? Because there's also talk with regards to, let's say, Sergeant Gutesa. Questions on, there are people who believe the testimony of Sergeant Gutesa. There are people who say, pwede siyang tanim witness. No? But there's another part here, another side that could be looked into. These two individuals that have been mentioned often in the Yes, hearings, si Mark and Paul. Paul and Mark, no? And yung Paul and Mark, Ito po yung for context, supposed to be tao ni Congressman Zaldi. hindi supposed to be. Ako na nagsasabi sa inyo, yung si Paul tsaka si Mark, tao ni Congressman Zaldico yan. Kasi yung dalawang yan, may mga times na kung may kailangan sa akin, may mga text message sa akin yan. So alam kong tao yan. Though I think I've never met them personally. I don't think I've met them personally. Reaction ko dito, patungkol lang kay Zaldico, no? Hanggang ngayon si Zaldico hindi umuwi. At hanggang ngayon, parang hindi pa alam ng pamahalaan, ICI o Blue Ribbon Committee ni Lacson kung siya ba talaga ay haharap sa issue na ito. Ang tanong, what if hindi na talaga siya uuwi? Sino ang ituturo ngayon ng taong bayan? Walang iba. Ang presidente o itong si Martin Romualdez. Kayo na lang ang managot. Bakit? Ito pa yung isang question. Bakit ang administrasyon ni Marcos parang wala kayong effort para pauwiin itong si Zaldico? Si Zaldico lang ang tanging paraan para malaman ng buong sambayan ng Pilipino kung siya ba ay nagnakaw o hindi. Para ma-stop na yung galit ng taong bayan. O baka ba, hindi natin alam hindi man nagnakaw ng pera itong si Zaldico, makapagturo si Zaldico kung sino yung nagnakaw. Siya lang ang tanging paraan, susi ng lahat. Kasi si Gutesa, anong sabi ni Gutesa? Naghahatid sila ng pera. Limpaw. Sagutin niya lahat yan. Ang nangyari kasi dito, we are left hanging. Kasi hindi siya sumipot. Ang DFA naman, laging sinasabi, wala silang karapatan na dapat proseso. Saka natin mapakan sila ang pasaporte nitong si Zaldico. Bakit nung nagawa nyo yan kay Teves noon? Nagawa ba yun kay Teves? Hindi ko lang alam Pero makikita mo lang talaga, may effort at that time. Pero itong ngayon, hinayaan lang ni Bongbong Marcos, kayo na bahala dyan, imbestigahan nyo kayo dyan. Ito namang si Ping Lacson, marami palang mga kongresista na nalilink dito sa issue na ito. Halos 60 plus yung nabanggit ni Marcoleta. Ni isa walang pinatawag. So ang tanong ngayon, are we really for the truth? Are we really for the justice of this flood control corruption na ninakaw ninyo? Kasi kung ganun ka rin, Ping Lacson, you might as well stop serving the Filipino people. Useless ang pagiging senador mo.